Ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko. So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. That is 1,689,250,000 na dumaloy sa kamay po ni Mr. Madriaga at the instruction of PRRD. Ang iilan dito para po sa benefit ni VP Sara Duterte and her campaign. Tama po ba? Tama po. Okay. Kung ito total naman po lahat ng mga amounts na may dumaloy na instruction as alleged po ni Mr. Madriaga kay VP Sara Duterte and her team through Colonel Nolasco, ang total po niyan ay 205 million pesos. And it was during her incumbency as the Vice President. Next in line is the Honorable Elago. Yes, Madam Chair. Dito sa page 22, paragraph 74 ng supplemental affidavit ni Resource Speaker Mr. Madriaga. Sinabi niya ho na mali ang naiulat ng paggamit sa loob ng 11 araw ng 125 million pesos na OVP confidential funds noong 2022. Tama ho ba ito? Tama po, Madam Chair. Ang ginamit ho na salita dito sa supplemental affidavit ay personally disposed. No? Opo, Madam Chair. I quote, personally disposed. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa reportedly utilized? Doon sa 11 days versus doon sa sinabi nyo dito na personally disposed the money in less than 24 hours. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho, sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Elago. Next is the Honorable DS Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you Madam still Chair. okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because I know it's past lunch already and you haven't taken your lunch. Okay lang po, Madam Chair. You can still continue. Opo, Madam Chair. Okay. Honorable Garin. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat rin sa ating mga kasamahan at sa ating resource persons. Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 14 hanggang number 18 ng iyong sinumpaang salaysay, ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair?
Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko. So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Chair. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo? Ano po ba ang context? Honorable nun? Garin, I have to prevent that question I because submit- that is outside the supplemental affidavit already. I submit, Madam Chair. You Let may me proceed. rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong sinumpaang salaysay at binili mo ito ng mga motor. Do I understand it correctly? From number 14 to number 16 of your affidavit na ang binili mong mga motor ay sa pangalan mo pero ginagamit ng ibang tao. Ako po ang gumamit lang, saka po yung anak ko. Okay. Let me move to further questions, Madam Chair. On number 19 to 22, sa iyong sinumpaang salaysay, Mr. Madriaga, ito po ang salaysay mo na sinasabi mong ikaw ay naatasan at tinawagan para ipalabas ang isang equipment sa Bureau of Customs. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm it. At ang sinasabi mo na ipinapalabas sa iyo ay nalaman mong merong lamang hot item. Do you confirm this? Opo, I confirm, Madam Chair. Ano po ba ang ibig sabihin ng hot item, Madam Chair, Mr. Madriaga? Sa pagkakaunawa ko po, ang hot item po ay mga contraband. Those are prohibited by Customs Authority to be. Can you give me an example of a hot item? Or Honorable Garin, we have to prevent I submit, that question. Madam Chair. Let me rephrase my question. Nakalagay dito sa iyong sinumpang salaysay that later on you learned that the context of the magnetic lifters were actually shabu worth 4.3 billion pesos. Do you confirm that this is the same magnetic lifters that were released in the newspapers at the same time? Honorable Garin, that is a probing question already, and I think Mr. Okay. Madriaga is not competent to answer that question as well. Okay, I submit, Madam Chair. Let me move to page 6 of Mr. Madriaga's affidavit. Nakasaad rin dito na ikaw, as you claim, served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm. At dito rin sa iyong nakasaad na sinumpaang salaysay, ikaw ay nagsabi ng mga bangko kagaya ng, if I may, Madam Chair, China Bank Legazpi, China Bank Maine, China Bank Ayala, PNB Makati, Anon Bank in Pasig, Anon Bank in Amol in Lubao. Ang ibig po ba sabihin nito, itong mga bank accounts na ito ay nasa pangalan mo, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. At nakasaad din sa iyong sinumpang salaysay na pinapahintulutan mo ang Kongreso na hingiin at buksan ang laman ng mga accounts na ito? Opo, Madam Chair. Madam Chair, if I may, medyo mahaba-haba ka sa yung portions na ito. Nung sinabi niyo pong dummy, ginawa kayong dummy, I permitted, Madam Chair, because it is mentioned in his affidavit, to ask a dummy of whom? Because it is in his affidavit.
Mr. Madriaga, I think you mentioned that already in the Yes. affidavit. Opo. So just state what is included in your affidavit. Yung dami po, yung parang pinadaan lang po sa akin yung pera kasi hindi ko naman po pag-aari yun. Nino po. Ni Presidente Duterte po. Madam Chair, my next question is something that is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi po, pardon me with this, Madam Chair, nung pong panahon ng pandemya, ang isang pabigat sa sambayan ng Pilipino ay yung napakamahal na testing sa Pilipinas na hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, multiple, even more than 20 times, kung saan ang COVID testing na yan ay naglugmok sa maraming pamilya sa kahirapan. It was a very bad news, Madam Chair, nung narinig ko yung Pharmally. Dahil sa pagkaalala ko, nung ito'y iniimbestiga ng Senado, ito ang isa sa mga kumpanya na bumili ng milyon-milyong testing kits na nakaabot ng bilyong-bilyong piso na inutang natin. At medyo ako'y nasasaktan, Madam Chair, nang mabasa ko dito sa supplemental affidavit na again, andi dito na naman yung allergic tayong pakinggan. The word Pharmally. Can Mr. Madriaga confirm na ang sinasabi niyang Pharmally na kumpanya sa kanyang sinumpaang salaysay is the same company that was investigated by the Senate of the Republic of the Philippines? I think Mr. Madriaga is not competent to answer that, so we will just have to confine to the statement of Mr. Madriaga about the mention of Pharmally in the affidavit. I submit, Madam Chair, in number 38 of his affidavit, he mentioned Lin Wei Xiong, the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals, who called him directly to coordinate the turnover of 175 million pesos. Can Mr. Madriaga confirm this? Yes po, Madam Chair. If I may, Madam Chair, dahil nandun sa kanyang affidavit na siya ay natawagan, nakakapag-Tagalog po ba si Mr. Lin Wei Xiong? That is Mas a konti. probing question already, DS Janet Green. Yeah, but Madam Chair, I wanted to establish kasi ito tinawagan at naharap niya. Nonetheless, please confine to what appears in the affidavit. Yeah, it appears in the affidavit, Madam Chair, that Mr. Lin Wei Xiong asked him, where will the money be used? It also appears him that he was told to directly coordinate at mismong nakita niya si Mr. Lin Wei Xiong, whom if I recall, is the same person as Mr. Alan Lim during the previous congressional hearings. That's why it's very important, Madam Chair, because this was a question that was left hanging before, whether the communication tool between those involved and that of the Chinese people involved is who. Kaya etong dito, kapag siya'y nakakapagtagalog, malamang pong maririnig natin dahil nakaharap ni Mr. Madriaga specifically in delivering 175 million. Honorable Green, that question was left hanging in the Quadcom investigation. This is a different forum, so please confine the clarificatory questions to what already appears in the supplemental affidavit. I lament, but we have to prevent that question. Yeah. Can I be allowed to rephrase, Madam Chair? Nung Yes, siya ba ay please. tinanong, was it in Tagalog or English? That is a similar question. DS Garin, I submit, Madam Chair. Let please me move proceed to the next question. Thank you, Madam Chair. Mr. Madriaga, ang ibig niyo po bang sabihin dito, kayo ang personal na nakakita na 175 million pesos ang nanggaling sa Pharmally Pharmaceuticals at ibinigay sa inyo para pondohan ang kampanya sa politika? Ang nabigay po sa akin si Lin Wei Xiong, hindi ko po alam kung Pharmally, sa Pharmally po galing yan. Pero sa kanya po galing yung 175 million. At dito po sa inyong affidavit, nakalagay po dito na si Lin Wei Xiong ay ang financial officer ng Pharmally Pharmaceuticals. Opo.
Yeah, maybe, Madam Chair, at the proper time or in some other forum, we can subpoena the former Secretary Francisco Duque to shed light As on I this. have said earlier, we you. will defer discussion regarding issuance of additional subpoena. Madam Chair, on page 13 of his affidavit, ang sabi po ni Mr. Madriaga, he membered Michael Yang as together with the mention of the name Lin Wei Xiong. Ito po ba yung magpinsan na Lin Wei Xiong at si Michael Yang, Mr. Madriaga? Hindi ko po sure kung magpinsan sila ni Michael Yang tsaka si Lin Wei Xiong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair, if I may, Madam to my Chair. last question. Madam Chair, The Honorable hindi Chua. po nasagot kanina ni Ramil Madriaga yung tanong po ni Congresswoman Janet Garin. What is the question? Kung kinukumpirma po ni Ramil Madriaga na ito pong amount na 175 million na binigay po ng Parmali ay ginamit para sa kampanya ng Vice Presidente. Well, the statement is it was given by Lei Wenxiong, who is the financial officer of Pharmally. Opo, Madam Chair. You confirm that? I affirm Okay. it, Madam Chair. So would you like to answer the question? Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weng Chong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Opo, Madam Chair. Ayun. The question has been answered. Any other clarificatory question, D.S. Garin? Last two questions, Yes, Madam please Chair. proceed. On page 22 of the supplemental affidavit of Mr. Madriaga, nakasaad po dito yung pag-deliver ng allegedly ito ay perang nanggaling sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24 hours. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we traveled to the last location, OMB parking area. On number 71, it again mentioned, when we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. Ano po ba ang OMB, Mr. Madriaga? Anong opisina po ito? Office of the Ombudsman po, Madam Chair, sa Agham Road sa QC. And do you confirm na itong mga sinasabi mong transport deliveries, kasi nakasaad dito sa number 72, dineliver mo ito sa panahon na ang ombudsman is Ombudsman Samuel Martires? Opo, Madam Chair. Ito ba, because it's mentioned in your affidavit, number 70 to 72, ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. So it's not once, Opo, Madam Chair. more than once, More than once po. more than twice, Yes, Madam Chair. more than, I submit, Please, Madam Chair. please. I was just trying to It's enough awaken. that the resource person mentioned Yeah, last two question. specific allegations on that. Okay, last question, Madam Chair. On page 23, medyo nalito kasi ako dito, number 76. Your statement said, when you enter the office of Jail Warden Sabiniano, he asked you, tinanong ikaw, kung kilala mo si Attorney Joyce. And you replied, Joyce dapat. Ang sinasabi mo ba ditong Joyce dapat is a lawyer? Is Attorney Joyce and Joyce dapat, is Attorney Joyce being referred to by the jail warden and the Joyce dapat being referred to by Mr. Madriaga ay iisang tao lang po, Sir Ram? Opo, Madam Chair. Siya po yung presidente ng Kislap. Kaya Can ako you po say sinabi. that again? Presidente ng Kislap po. Kislap.
Opo. Counterpart po ng ISIP, joint po kami. All right. Ang You may ano po continue. yung kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. Can I hear it again, Madam Chair? Medyo malayo po yung Please say it again. What Microphone. is kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. kay Siya po ang presidente nun, si Attorney Joyce dapat. What you are implying is that Attorney Joyce and VP Sara are good friends or magkakilala. They're good friends, Your Honor. You mentioned that in your affidavit already. Yes, more than good friends, I believe. Ano po ang ibig sabihin ng more than good friends? That is a Magkamag-anak? probing question Okay. already, I submit- DS Garin. I submit, Madam Chair. It also mentioned that when you said hello, you recognize the voice of the Vice President. Can you confirm this? Yes, Madam Chair, I confirm. Ibig bang sabihin, maraming beses na niyang narinig ang boses ng Vice Presidente, enough for him to recognize that voice? Whom are you, She is are you referring to you, Mr. Madriaga. Yes, over the phone po, many times. So sigurado po kayo na ang nakausap niyo nung binigay sa iyo ang telepono? He already stated that in his affidavit. Madam Chair, of course, if I may, my very, very, very last question. Naiintindihan po natin na medyo mabigat, no, ang supplemental affidavit na binitiwan ni Mr. Madriaga. Meron po bang nagpilit sa iyo o nagbigay ng kung anumang mga promise or pabor before mo ito sinumpaan o isunulat, Mr. Madriaga? Wala po, Madam Chair. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento o affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bakit niyo po na desisyon ng lumantad at magsalita? Una po, kailangan din pong malaman na ng mga tao yung kalokohan po ni Attorney Roque na pinoproteksyonan ni BP Sara. Yung land grabbing po na yun, maliit na portion lang po yun ang ginagawa nila. Naniniwala po ako sa buong Luzon na marami po, Zambales, Pangasinan, La Union, Cagayan. Kailangan ko na po magsalita para dun sa mga magsasaka. Hindi lang po yung magsasaka ng Maribeles o Bataan, pati po sa iba. Thank you, Madam. Thank you very much, Madam Chair. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat sa lahat. Thank you. The next to raise clarificatory questions is the Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. Before I ask my questions, and my questions will focus only on 3 points because some of the points I needed to raise were already covered by Deputy Speaker Garin. Just a very brief manifestation, a sort of a complement to what was stated by the Vice Chair, Keith Flores, relative to yung credibility. That credibility of witnesses at this point is not really considered yet. Let me point out the case of, I know this very well because I'm the petitioner here, De Lima versus Guerrero. De Lima versus Judge Guerrero, GR number 229781, October 10, 2017. Sabi po ng Korte Suprema, the court clarified that the admissibility of evidence, property value, and the credibility of the witness are matters that are best left to be resolved in a full-blown trial. Dito nga sa kaso na ito, lumampas na po ito sa preliminary investigation. Nandun na po dun sa pag-file namin ng motion to quash. When my lawyers filed a motion to quash in the very first drug trafficking or conspiracy to commit illegal drug trading filed against me, which you know has been dismissed ultimately. But now, that was at that stage, meaning nasa korte na. Pero wala pa yung full-blown trial. Wala pa yung trial on the merits. Lampas na ng preliminary investigation. That was only when my motion to quash was denied by the lower court.
So my lawyers went to the Supreme Court. I was questioning the very credibility of those witnesses against me. And the court said very clearly, verily, I quote, the admissibility of evidence, their evidentiary weight, probative value, and the credibility of the witness are matters that are best left to be resolved in a full-blown trial. So ibig sabihin, within the context of an impeachment case, nasa Senado na po yung tungkol sa issue of credibility. But syempre, that is really the strict general rule, but hindi naman pwede namang sabihin, hindi pwedeng sabihin na absolute rule na talaga. Kasi lininaw din po sa Navarro versus Cornejo na this is GR number 263329, February 8, 2023. The court cautioned against a mechanical approach, stating that to ignore glaring and manifest inconsistencies would be to abdicate the prosecutor's duty to screen cases properly. Take note, ang magiging exception lang na pwedeng i-consider yung issue ng credibility of a witness before us, before these proceedings, which is akin to preliminary investigation kapag glaring and manifest inconsistencies. But balik po tayo sa general rule. So ang nasasabi po sa De Lima versus Judge Guerrero, it establishes that while prosecutors may consider the evidence presented, they are not expected to make definitive credibility determinations at this stage. So yun po, malinaw po yan. That's a Yes. jurisprudential ruling. The committee appreciates the jurisprudence shared by the Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. I proceed to That my... jurisprudence, I believe, involves you as well. Yes, I was the petitioner. in Yes, that as case. the, And the Supreme Court accused. dismissed my petition, and therefore trial proceeded. Trial what on the is merits. clear is that issues pertaining to credibility of witness from the jurisprudence that was shared must be tackled in the trial of this impeachment complaint. And that should happen in the Senate, not here in Tama the po yun. Justice Committee. Tama po yun, Madam Chair. 3 points, 3 factual points. I suppose and I hope this will fall within clarificatory questions and not probing questions. Sa simula po ng... Kindly speak closer to the microphone, Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. I'm looking at the supplemental affidavit. And dun po kasi sa narration about yung pagpunta sa DepEd Central Office. Mr. Madriaga. By the Opo, way, Madam Mr. Madriaga, nice to see you again. Nice to see you po, ma'am. Maraming Again, salamat po. after December 8. Opo, Madam Now, Chair. in fact, noon, at least I can say now na medyo may pagka-relax po kayo ngayon because Opo. what I recall is that nung una kayong nakausap ng December 8, haggard na haggard po kayo. At Opo. meron din mga punto doon na nakita kong nagiging teary-eyed kayo nung kausap ko po kayo. Opo, Okay, Madam so Chair. my question. Doon sa pagpunta sa DepEd Central Office, yung sabi nyo nga po, under paragraph 60, at around past 3 or 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared the lady who I later learned to be Special Disbursement Officer, SDO Gina Acosta. Now, sabi niyo po, at that point, di niyo pa alam na siya si Gina Acosta. Opo, Madam Chair. Pero subsequently, nalaman niyo po na siya si Gina Acosta. Opo, Madam Chair. Kung magpapakita po tayo ng photo sa Gina Acosta, ma-identify niyo po kuya siya. Maalala niyo pa po siya. Siguro po, Madam Chair. Siguro. Honorable De Lima, I lament that showing picture will entail probing already Okay. I the submit. statement of the resource person. I submit, Madam Chair. Second point, dito rin po, tungkol din po sa pagpunta nyo sa DepEd Central Office. Nakasabi po na meron kayong kasamang 4 na mga tao, mga Opo, lalaki. Madam Chair. These are Richard Peralta Babagay, or Richard, Arman Villanueva, Arman, a certain Chief, and a certain Ruel Noel. Yes, Madam Chair po. And in fact, in subsequent paragraphs, madalas yung nababanggit din
si Arman, and even itong si Richard. Opo, Madam Chair. Mga sino po sila? Si Richard po, yung kasama ko sa Board of Director ng EC Pilipinas. Si Arman naman po, may sarili siyang security agency na nagpo-provide ng mga protection agents. At sino naman po itong a certain chief? Dati po siyang sundalo. Hindi niyo po maalala yung pangalan? Si Arman po kasi parang subcon po siya sa akin eh. Ganun po yung arrangement namin. How about a certain Roel/Noel? Siya po yung assistant ni Arman Villanueva. Siya yung assistant ni Arman Villanueva. Opo. Nasaan na po sila ngayon? Nung nakakulong po ako, nung namatay, hindi ko po alam kung pinatay o namatay si Arman. Nawala na po sila, kanya-kanyang tago na po. Namatay si Arman Villanueva. Alam niyo kung ano ang cause? Sinabi po sa report, suicide, pero hindi po ako naniniwala. Bakit po kayo hindi naniniwala? Honorable De Lima, we have to stop on that. Thank you, Madam Chair. I submit. How about itong si Richard Peralta Babagay? Kasama ko pong co-accuse ko po ngayon po sa kaso, Madam Chair. Kasama mo, co-accused. Opo. So he's also detained. He's also a PDL, person deprived of liberty. Opo. Siya po yung nasa gitna namin ni BP Sara nung inabot yung plug. Siya po yung nasa gitna namin, dalawa. Nakapiit o nakakulong din po ba siya sa BJMP facility? Opo, kasama ko po, Madam at Chair. Bagong Diwa, Taguig City? Opo, kasama ko po. Okay. So Arman ang namatay, yung iba nandyan pa sila? Opo. Okay. Sinumahan kayo doon sa pagpunta sa DepEd? Opo. Saka sa mga deliveries na yun? 5 po kami. O so makakapag-corroborate sila? Opo. Nakita rin nila yung mga duffel bags? Opo. Okay. Last point, Madam Chair. Proceed, Honorable De Lima. Paragraph 80. Pakita ho natin ang paragraph 80 of the supplemental affidavit. Secretariat. Can we please. flash paragraph 18 of the supplemental 80. affidavit? 80, Madam Chair. 80. 80. Paragraph 80. Yes, Madam Chair. 80 says, more importantly, I felt betrayed that despite all my efforts to support Sarah, to the extent of even committing high-risk acts for her and her family, she did not lift a finger to stop Attorney Roque, who is her known ally and supporter. So na makikita po dito so you felt betrayed dahil hindi Opo, kayo tinulungan Opo, Madam Chair. nung kinasuhan na kayo ni Attorney Roque. Opo, Madam Chair. So ito ho ba ay pwede ho ba nating masabi na galit kayo kay BP Sara? Honorable De Lima, I think that's probing already. Thank you. That's all I have. Thank you very much. Thank you, Honorable De Lima. Now we proceed with the Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Para din po sa kapakanan ng publiko, gusto ko sanang matanong kung nagkaroon na po ba ng pagkakataon si Mr. Madriaga na i-total ang lahat ng mga amounts na ina-allege po niya sa kanyang affidavit and supplemental affidavit. Bali sa pagkakaalam natin, ito yung naaalala niya na nahawakan niya, may instruction sa kanya na i-receive or i-disburse. Meron po ba na kayong chance na matotal? Tinry ko po kasing i-total. Tapos gusto ko lang pong ipadaan sa inyo kung naaalala nyo or nagkaroon na po kayo ng chance na lahat ng mga inallege ninyong amounts, na total nyo na po ba lahat? Meron po akong total dati pero depende po kung anong pick up po, kung para saan. O kung labas po ng bansa, o kung ipapaabot lang, o para sa amin sa isip. Nag-focus po ko yung para lang sa amin sa isip during the campaign. Okay. Ano po yung naaalala nyo na total? Nasa na 1 nasabi billion, nyo? nasa 1 billion din po. Nasa 1 billion. Apo. Okay. For the interest of the public, Madam Chair, gusto ko rin pong i-run down lahat ng amounts na inallege, kung aari po. I proceed. That is by way of your manifestation. So Yes. long as all the informations, the statements that you will be making are contained as well in the supplemental affidavit. Yes. You may proceed. Thank you, Madam Chair.
And in every step naman po ay ipo-point out natin kung anong paragraph po nakalagay sa supplemental and original affidavit ni Mr. Madriaga. So dito po according to paragraph 10, merong 250,000 at siguro po una pong clarification, meron pong amounts in the supplemental and the original affidavit that hindi po saklaw or hindi po in relation to VP Sara but to PRRD. Tama po ba, Mr. Madriaga? Tama po, Madam Chair. Okay. Madam Chair, for example, paragraph 10 of the supplemental affidavit points out ang una niyang nakuha sa pagsimula ng relasyon nila with PRRD ay isang 150,000 and isang 100,000. So 250,000 in total, tama po. Then in paragraph 14, may marireceive na 25 million, no, sometime in 2021 para po sa kampanya ng ISIP. Tama po ba? Tama po. And subsequently, ginamit to para pambili ng iba't ibang mga kagamitan. No? May dalawang Harley-Davidson motorcycles, may dalawang Ducati motorcycles, may 7 Yamaha motorcycles para po sa mga miyembro ng ISIP. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Okay. Meron din po, subsequently, nagsabi na bank accounts na hindi nyo na din masabi kung ano talaga ang mga nag-pass through na cash. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Pero po, may na-flag siya na three instances, 3 separate occasions na may 100 million pesos na ipipick up in relation sa mga accounts ninyo. Tama po? Opo. Okay. Then meron din po dalawang manager's checks na inattach niya rin po as annexes. Yung isa, 84,200,000. Yung isa, 4,800,000. This is paragraph 27 of the supplemental affidavit. Tama po? Tama po, Madam Chair. Okay. Then meron din po last, no, mga tuloy-tuloy na efforts na magkampanya yung ISIP. Meron pong 175,000, no, from na Million po, 175 million according to paragraph 38 from Lin Wei Xiong. Tama po? Opo, tama po. And then lastly, merong 100 million from Maestrado Lim, paragraph 42. Tama po. Okay. Other than this, no, meron din pong na point out sa original affidavit, no, this is 1 billion, paragraph 22, first quarter ng February 2020, no, to be picked up at Jollibee Kamuning, Quezon City. Tama po? Tama po, Madam 1 Chair. billion ito. Separate po ito doon sa kung ano yung nakalagay sa supplemental affidavit. No. Hindi ko na po na-mention pero meron pa pong isa, 15 million delivered to Attorney Ryan at Ombudsman, paragraph 41. Tama Opo, po? Madam Chair. Pero kung ito total ko po lahat ng minention ko, hindi ko po i-count yung 15 million dahil parang hindi din nasabi kung saan galing, no? That is 1,689,250,000 na dumaloy sa kamay po ni Mr. Madriaga at the instruction of PRRD. Ang iilan dito para po sa benefit ni VP Sara Duterte and her campaign. Tama po ba? Tama po. And hindi pa po kasama dito yung nakalagay sa original affidavit na dito po niya sinasabi na may direct instructions si VP Sara Duterte and her team na i-handle niya. Specifically, yung na-exhaust na po sa other questions, yung 125 million pesos in 4 separate bags, each containing 30 to 35 million pesos. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Yan po. And then lastly, 80 million pesos around the same time. This is in paragraph 19 of the original affidavit, instructed by Colonel Nolasco. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Clarificatory question po in this particular paragraph. Bakit po stinate nyo sa affidavit itong 80 million na ito? Bakit po? Pakiulit po. Bakit po ninyo sinulat? No? Bakit nyo inulat ito sa affidavit ninyo na may 80 million pesos na binigay sa inyo si Colonel Nolasco? Ito po yung sa first affidavit ko. Yes po, sa first affidavit ninyo. Dineliver ko po yun. Kinuha ko po yun, dineliver ko sa Mega Mall sa 3rd floor, building A. Tapos may kumuha lang po. At the instruction of Colonel Nolasco, tama Opo. po ba? Opo. Okay po.
sinabi niyo po dito around the same period. Bago po kasi itong paragraph na ito, yung mga earlier paragraphs po ay tungkol doon sa confidential funds. Pwede po bang maklarify dito kung kailan po ba itong instruction na ibigay sa inyo? November or December po yan. November or Oh, same December period of... po pa. Ayun, bali last quarter po ng 2022. Okay, last quarter of 2022. Okay. Kung ito total naman po lahat ng mga amounts na may dumaloy na instruction as alleged po ni Mr. Madriaga kay VP Sara Duterte and her team through Colonel Nolasco, ang total po niyan ay 205 million pesos. And it was during her incumbency as the Vice President. So, malaking amount po ito, not an amount to scoff at, no. Ilang mga classrooms ba? Ito na po, manifestation ko na po to, Chair. 500 classrooms ang kaya magawa ng 125 million. Kung nakapeg nga po ay 250,000 per classroom. What more kung idadagdag pa tong 80 million, and what more ang dumaloy na 1,689,250,000 sa kamay po ni Mr. Madriaga. And this is not even accounting lahat po ng pera na dumaloy sa kanyang accounts, and hindi po niya maalala dahil hindi po nakalagay po dito sa affidavit. So, siguro yun po ang gusto kong clarifications na gusto i-make as to the amounts, no? My next set of questions, relation na lang po doon sa land grabbing case. To clarify first preliminarily, Madam Chair, nasa records na po natin yung letter na sinulat po ni Mr. Madriaga kay Honorable Laila de Lima. Am I correct, Madam Chair? Can I hear it again? Just to clarify, kasama na po ba sa records natin at pwedeng matanong kay Mr. Madriaga yung tungkol sa contents ng kanyang handwritten letter kay Honorable No. Laila de Lima? No, not No. yet. Okay. So far, what has been received by the committee secretary is the first affidavit and the supplemental affidavit. Okay, then I will confine my questions in relation to the land grabbing. So, na-mention niya po sa affidavit. Yes, but let me remind the justice members that the court allowed Madriaga to attend the hearing only until 4 o'clock in the afternoon. So please confine your clarificatory questions to the most important questions, because we still have a long list here of justice members who wishes to avail of this clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. I'll make it very brief. Na-mention niyo po sa paragraph 48 na may land grabbing activities kayong napansin, no, doon sa Bataan. Pwede po bang madetalye nyo, na-mention niyo po to kay VP Sara about this concern. Kailan niyo po na-mention to kay VP Sara? Nung pagkapanalo po niya, nung 2022 po, Madam Chair. So, siya po ay vice-presidente na noong Opo, Madam minention niyo Chair. sa kanya? Opo, Madam Chair. Okay. Ano po ang na-mention niyo sa kanya? Kasi to clarify lang, dahil po ang wording ninyo ay minention nyo, I informed VP Sara about this concern. So ano po ba yung na-mention ninyo? Yung land grabbing po sa Bataan na sa pag-iimbestiga ko po, kasi 2020 ko pa po ito tinututukan, nalaman ko po yung company po ng asawa po ni Attorney Harry Roque, ang presidente, yung company na nagkuha dun sa mga lupa. Bakit niyo po nasabi na land grabbing ito? Bale, yung mga lupa po na yun, hindi naman po binibenta yun ng mga magsasaka eh. Yung iba po doon na naklowa na iba, wala pang walang pera, kaya hindi pa nakukuha yung klowa, nagbabayad pa sila sa land bank. Tapos bigla pong nalaman nila nang magbabayad na sila sa land bank po. Mr. Madriaga, kindly cease from responding further to that question because that is outside your affidavit already. Okay, just a final clarificatory question, dahil nakalagay naman po sa paragraph 48, no, that shinare po ito kay VP Sara. Opo. And according to your affidavit, nung minention nyo na ang involved ay First Bataan Mariveles Holding Corporation, ang involved sa dinescribe yung land grabbing incidents, she told you that she cannot do anything and she will no longer meet with a group of farmers. Tama Opo. po ba yun? Tama po, Madam Chair. Okay. Here ends my clarificatory questions, and my last manifestation would be, dahil ito po ay naging acts doon sa saklaw niya bilang pagka-vice-presidente, may konsidera sana ng House Committee on Justice yung
ginawa po, and ang incident na nire-report sa atin, may issue of quote-unquote land grabbing, no? Na VP Sara said she cannot do anything about nung nalaman niya po kung sino yung kumpanyang involved. That is all, Madam Chair. You concluded already. Okay. Next in line is the Honorable Keith Flores. Again, please limit your questions to the most important clarificatory questions because Madriaga is allowed by the court only until 4 p.m. today. Thank you, Madam Chair. Mr. Mariaga, can you go to paragraph 71 of your supplemental affidavit? This paragraph 71, dinidescribe mo dito kung paano nyo dineliver tong 2 bags of money, no? Nasabi mo na iniwan sa sasakyan, tama ba? Opo. Left in a car? Opo. Can you answer to the mic, please? Paragraph 71 po. May we first ask, Opo, Madam Chair. Mr. Madriaga, may we clarify first, up to what time are you allowed here? 4. That's what the order states. So does that mean that you have to leave the house at 4 o'clock in the afternoon? Opo, Madam Chair. So you will leave at exactly 4. Opo, Madam Chair. Okay, thank you. You may proceed to answer the question. And in paragraph 71, describe nyo na you park the car and then iniwan nyo yung susi on the left front wheel. Tama ba ba? Tama po, Madam Chair. And Your Honor. sinabi mo dito na it is our usual practice when delivering large amounts of money. Tama po? Tama po, Madam Chair. Now, sinabi mo usual practice and ang understanding ko from the paragraph is that you did it more than once. Tama po ba? Tama po, Madam Chair, Your Honor. Ang question ko po, if you did it more than once, bakit wala siya in your original affidavit and in your supplemental affidavit ang other instances na ginawa niyo to na delivery? Yung tinanong po nila ako kung ano yung alam ko, inuna ko lang po yung pre-election tsaka post-election. Ano ibig sabihin? Ano yan? Yung sa bago po mag-election, nung nagtatag na po ako ng Easy Pilipinas, tsaka po yung post-election, yung after nagpagkapanalo po ni BP Sara. So yun lang po yung coverage kasi napakarami po since 2017 po, Madam Chair. Okay. Same with paragraph again. 50. Saan na ba yan? Paragraph 56, Mr. Madriaga. Colonel Nolasco and ikaw, sabi mo na ang ginagamit nyo na term for delivery is transport. Tama po? Opo, Your Honor. And this is with Colonel Nolasco. Opo, Your Honor. And again, the paragraph parang describes it in a way na you did it more than once. Opo, Your Honor. Yet again, in your original affidavit and in the supplemental affidavit, you only mentioned of one instance na deliver kayo ni Colonel Nolasco using the term transport. Opo, Madam Chair. So bakit po yon na pinapalabas mo na maraming beses, yet in both affidavits, one time lang ang makita ko na dinescribe nyo? Yung sa akin po kasi, yung nag-focus lang po ako dun sa, yung period po na yun na pre-election tsaka post-election. Pero since, kasi sa strategic transport po, yung kurso pong tinuturo, transport po talaga tawag namin sa ganun, basta delivery po ng pera. Ayun po yung pinaka part ng protocol, transport. Ayun po talaga ginagamit namin. So intentionally mo hindi minention yung other instances Hindi in po, your affidavit? Opo, kasi protocol na po namin yung transport, basta delivery po ng pera, transport. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo na sinabi lahat? Kasi it's your affidavit no? Yung particular po na kinukwento ko rin yung tawag lang po sa akin ni Colonel Nolasco, transport. Yung sinabi, yun po yung time na sinabi niya. Pero most of the time po, pag sinasabi niya, sir, proceed ka, trabaho tayo. So many times po, minsan transport, minsan trabaho.
Depende po siya po yung nagsasabi, hindi po ako. So, but it's just Colonel Nolasco. Opo. Walang ibang gumagamit ng term na transport na which refers to delivery of money, sinasabi mo. Yung nasa strategic driving course, yung mga nasa team po namin, yung mga naturuan ko po. Kasi yun po yung talagang tawag namin pag may delivery tsaka pick up, that's transport. Okay. Thank you, Madam Chair. Next is the Honorable Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with the permission of The Honorable Congressman- D.S. Suarez. Yeah, I understand that our resource person was only given until 4 p.m. to be with us today. Now, given the time of transport from Batasan, Pambansa to where he is presently being held, we might be violating the conditions given to us by the court to allow Mr. Madriaga to present himself here in this committee. So I'm sure all my colleagues would understand the circumstances behind the appearance of Mr. Madriaga. Kaya kung maunawaan po ng mga kasamahan natin dito, para lang po hindi tayo lumabag sa binigay na pahintulot sa atin ng korte, baka maaaring pwedeng payagan na rin natin siyang ma-excuse upang makabiyahe po siya at hindi po tayo lumabag sa ating binigay na payag ng korte. Madam Chair. Well, the chair shares the opinion of D.S. Suarez that we do not want to give an impression to the court which has jurisdiction over Ramil Madriaga that we are violating the limitation that was provided to him. As far as I can recall, he's given until 4 o'clock, and D.S. Suarez validly stated that we need to consider as well the time needed for him to travel from the House of Representatives back to Bagong Diwa. So with the indulgence of the members, I still have a very long list of justice members here. I think most of you are included here, who really want to take advantage of this clarificatory hearing. But I hope you are as well the opinion of the Suarez. So, Madam Chair, if I just may add, it also would be a sign of good faith for the committee that we are actually acceding to the order given by the court. And maybe we can, if so moved later, re-invite or ask Mr. Madriaga to present himself again in another committee hearing so that those those justice members who were not given the opportunity to ask their clarificatory questions be provided the same opportunity in the next opportune time. Madam Chair. nonetheless, with the indulgence of the justice members, since the opinion of D.S. Suarez is very much valid, may I solicit the necessary motion which will excuse resource person Ramil Madriaga from our today's proceeding and perhaps give him the necessary time, the ample time to travel from the House of Representatives to Bagong Diwa to make sure that he doesn't go beyond the time allowed by him by the court. Madam Chair, Honorable Sendanya. I move to excuse the resource person Ramil Madriaga from this hearing. So move, Madam Chair. There is a motion to excuse, but we have to consider the travel time plus the traffic. Okay, for the record, since it has been shared already by the justice members, what is provided in the order is 8 to 5 p.m. But nonetheless, it is almost 3:30, and just to be sure that he will reach Bagong Diwa in time
before 5 o'clock. Let us... Madriaga, would you like to say something? Nasa akin na po yung waiver ko po sa bank waiver. Oh. So for the record, Mr. Ramil Madriaga is submitting his waiver on the Bank secrecy. bank secrecy law, which means that he's giving his conformity to the committee to look into the accounts mentioned in his supplemental affidavit. So the committee secretary is directed to receive the copy of the waiver of bank secrecy law to form part of the records of the proceedings of this case. But before we finally take action on the motion of the Honorable Sendanya, Comsec, please call the respondent vice president if she is already present so that perhaps we can give her a little time while Madriaga is still here to present her evidence to counter the evidence or testimony of Mr. Ramil Madriaga. For the record, Comsec, please call respondent vice president. Madam Chair, the respondent is not present today. Please call first. We're calling the Vice President, Sara C. Duterte. I'm sorry, Your Honor, she's not present today. All right. Let it be placed on the record that we called the Vice President to give her the continuing opportunity to present her evidence, including countering the testimony of Ramil Madriaga, but of course that is through the justice members. With that, we go back to the motion of the Honorable Sendanya. There is a motion raised by the Honorable Sendanya to excuse Ramil Madriaga. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Resource person Madam Chair. Ramil Madriaga is excused in our today's proceeding. The committee is expressing its gratitude to the court for giving opportunity to this committee to raise clarificatory questions to PDL Ramil Madriaga. And of course, thank you, Ramil Madriaga, for participating in our today's proceeding. Madam Chair. Madam Chair, should we not Chair. ask Madriaga to submit first the waiver? He submitted already. As a matter of fact, after you signed it, Mr. Madriaga, kindly show it to the committee. Kindly show it to the committee. Kanino po ako mag-oath, Madam Mr. Chair? Mag-oath po doon sa... Hindi na po mag-oath sa... He's already under oath. Yung para po sa waiver po, hindi na po kailangan. Okay. So before finally excusing Mr. Madriaga, we are requesting you to stand up to Madam swear Chair. us to the veracity of your waiver of bank secrecy law. Madam Chair, before the affiant takes his oath, may we just know if it has been explained to him, if his counsel has properly advised him about the waiver that he will take an oath to? Mr. Madriaga, nauunawaan niyo po ba itong waiver ng bank secrecy na law na ito at ang magiging epekto nito? Opo, Madam Chair. Ibig sabihin po nito ay mabubuksan yung bank records nyo na inyong binanggit sa inyong supplemental affidavit without us violating the bank secrecy law. You are losing the protection of bank secrecy law. Naunawaan nyo po ba yun? Opo, Madam Chair, I'm fully aware. Ito po bang isinagawa ninyong ito ay may paggabay na ibinigay sa inyo ang abogado nyong katabi nyo ngayon, whom I know is Attorney Palad. Opo, Madam Chair. So, naiintindihan nyo po ang inyong ginagawang ito? Opo, Madam Chair. Okay. So,
Kindly raise your right hand. As to the contents of this waiver of bank secrecy law, do you subscribe and swear to the truthfulness of the contents of this document? You do. Opo, Madam Chair, I do. Thank you. So you may take your seat. Salamat po. Again, for the record, this waiver of bank secrecy law will be received by the COMSEC to form part of the records of our proceeding today. As we have acted on the motion already, the BJMP, the Sergeant at Arms, and the NBI are directed to bring back Ramil Madriaga to his place of detention, safe and sound. Thank you. Ramil Madriaga is excused. Maraming salamat po. Madam salamat Chair. po. To this committee, maraming salamat po. To give time to Mr. Ramil Madriaga, we are temporarily suspending the hearing. The hearing is resumed.